Sinamantala ng aking anak ang sandaling na-distract ako at bigla siyang tumakbo papunta sa isang pulubi at sumigaw, "Tatay!" Kahit napakamoderno ng suot ng lalaki, nakilala pa rin siya ng anak ko sa unang tingin. Agad akong nagmadaling lumapit upang humingi ng paumanhin sa pulubi at pilit kong hinila palayo ang aking anak. Ngunit inilabas niya ang isang litrato at iginiit na ang pulubi ang kanyang ama. Nang titigan ko ang mukha ng lalaki na eksaktong tumutugma sa nasa larawan, hindi pa rin ako makapaniwala na bago ako mawalan ng alaala, nagawa kong pakasalan ang isang pulubi. Sa huli, dahil sa pagmamakaawa ng aking anak, dinala ko pa rin ang pulubi pauwi. Ngunit ipinakita ng resulta ng DNA test na siya nga ang tunay na ama ng aking anak. Labis itong ikinawasak ng loob ko. Ako na isinilang sa isang mayamang pamilya. Sa panahong iyon, wala pa rin akong alaala ng mga nangyari 5 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, katatapos pa lamang niyang makakuha ng isang napakalaking kontrata na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon ng maospital ako dahil sa napaagang panganganak. Habang nagmamadali siyang papunta sa ospital upang makita ako, pinaslang siya ng kanyang illegitimate na nakababatang kapatid na nagnanais maagaw ang yaman ng kanilang pamilya. Dahil sa aksidente sa sasakyan, nawala ang kanyang alaala at nauwi siyang maging pulubi sa lansangan. Samantalang ako naman ay nagkaroon din ng amnesia dahil sa matinding trauma sa panganganak. Hanggang sa sandaling ito lamang kami muling nagkita. Pagkagising ko, lumitaw sa aking harapan ang lalaking katatapos lang maligo. Ang kanyang gwapong anyo ay agad na nagpaliwanag sa aking mga mata. Naisip kong hindi pala ako nagkamali ng pinili noon. Nakiusap ang aking anak na payagan ko raw manatili ang lalaki dahil gusto niya itong maging maliit na kapatid. Mabilis ko siyang pinatigil sa pagsasalita, ngunit pumayag pa rin akong manatili ang lalaki. Kinabukasan ng umaga, pagbukas ko pa lamang ng aking mga mata, nakita ko na ang lalaki na nag-eehersisyo ng kanyang mga kalamnan sa bakuran. Hindi ko napigilang mapalapit at gustong hawakan siya. Ngunit sa sandaling iyon, lumabas ang aking anak at hiniling sa lalaki na ihatid siya sa paaralan. Hindi ko maiwasang makaramdam ng panghihinayang. Hindi ko kailanman inasahan na matutuklasan ng kanyang illegitimate na nakababatang kapatid na kinuha ko siya at muli itong magtatangka ng isa pang aksidente sa sasakyan. Instinktibong tumayo ang lalaki sa harap ng aking anak at ang mismong aksidenteng iyon ang nagbalik ng kanyang nawalang alaala. Nang magising siya sa ospital, taimtim siyang nanumpa sa akin na sa buong buhay na ito, hinding-hindi niya hahayaang kami ng aking anak ay muling masaktan.